Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, warship at destroyers ng Pilipinas at India pinadala sa West Philippine Sea. Umarangkada na ang sanib-puwersang pagpapatrolya ng Philippine at Indian Navy sa West Philippine Sea sa kauna-unahang pagkakataon. Kasama sa 2 araw na joint sale ng 2 hukbo na nagsimula kahapon, 3 ng Agosto ay ang mga barkong pandigma ng Indian Navy. Ito ay ang INS Mysore, isang guided missile destroyer, INS Kiltan, isang anti-submarine warfare corvette, at INS Shakti, isang fleet tanker. Isinagawa ang naturang aktibidad kasabay ng pagpapalakas pa ng Pilipinas sa defense cooperation nito, kasama ang mga kaalyadong bansa sa mga nakalipas na taon matapos ang ilang serye ng conflict sa pinagtatalunang karagatan. Nagsimula kahapon ng hapon ang joint patrol at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan kung saan isinagawa ang replenishment sa karagatan. Ayon naman sa video na nakalap natin mula kay Chino Gaston ng GMA Reporter, umaligid ang mga barko ng China sa isinagawang pagpapatrolya ng India at Pilipinas. Makikita natin na nagtapatan ang mga frigate, destroyer, at warship ng China laban sa Pilipinas at India sa West Philippine Sea. Narito po ang actual video, panoorin po ninyo. Ipinagmalaki ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner ang kauna-unahang joint sail patrol sa pagitan ng Philippine Navy at Indian Navy na nagsimula kahapon sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa panayam kay General Bronner, kanyang ibinahagi na naging maganda ang resulta ng nasabing joint sail patrol kung saan nakamit nila ang kanilang adhikain sa naturang ehersisyo. Umaasa si Bronner na magtuloy-tuloy na ang ganitong aktibidad. Ito din ang kauna-unahan na bumiyahe patungong Pilipinas ang mga Indian Navy vessels. Umaasa si Bronner na magkakaroon pa ng maraming joint exercises at aktibidad sa pagitan ng AFP at Indian Armed Forces. Inihayag naman ni Bronner na sa kasagsagan ng joint sail patrol sa pagitan ng Philippine at Indian Navies, walang naitalang mga untoward incidents, subalit na monitor ng AFP ang pag-shadow ng ilang mga Chinese vessels. Sinabi ng Chief of Staff na kanila na itong inaasahan. Binigyang diin ni Bronner na ang nasabing aktibidad ay resulta ng kanyang pagbisita sa India kung saan nagkaroon sila ng kasunduan ng kanyang Indian counterpart. Giit ni Bronner, kanyang hiniling na sumama sila sa joint maritime sail sa Pilipinas at makalipas ang 4 na buwan nagkaroon na ng magandang resulta. Punto ni Bronner, masaya sila na naging mabilis ang tugon ng Indian Armed Forces sa kanyang hiling. Nagsimula yung joint sail natin with the Indian Navy kahapon, August 3, and then hanggang ngayon, August 4. And so far, maganda yung results. We have met our objectives for the exercise at first time in the history na nagkaroon tayo ng joint sail with Indian Navy. So we are hoping na magtuloy-tuloy ito so that mas marami pa tayong gagawing mga exercises and activities with the Indian Armed Forces. So during the sail, during the exercise, may mga na-experience po bang mga any untoward incidents from the other side? Wala tayong na-experience ng mga untoward incidents, but may mga nagsha-shadow pa rin sa atin. We expected that already. But the good thing is that nung March kasi, nung na-meet ko yung counterpart ko sa India, hiningi ko na sumama sila dito sa Pilipinas, sumama sila sa joint sale natin, and after 4 months, ito na nga yung resulta. So we are very happy because of the quick response of the Indian Armed Forces, and so we are very hopeful na mas marami pa itong gagawin natin na joint activities. Okay. Namataan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Patrol nitong Sabado. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, sa kalagitnaan ng patrol ay namataan nila ang Chinese research vessel Xiangyang Hong 05 sa layong 14.92 nautical miles mula sa Babuyan Island. Ani Tariela, nagsagawa ng radio challenge ang kanilang PCG aircraft, ngunit walang naging sagot dito ang naturang research vessel. Narito po ang actual footage, panoorin po ninyo. Pull up, pull up. Terrain, pull up, pull up.
Terrain. Terrain. Pull up. Pull up. Terrain. Terrain. Pull up. Pull up. Terrain. Ayon pa kay Tariela, nauna na dito ay pumasok na noong ika-7 ng Hunyo ang Siang Yanghong sa Philippine Exclusive Economic Zone, at umalis rin ng ika-9 ng Hunyo at saka nagsagawa ng isang marine scientific research sa Pacific Ocean bago muling pumasok sa EEZ noong ika-31 ng Hulyo. Muli namang nanindigan ng PCG na mananatili silang maninindigan at magmomonitor para maprotektahan ang maritime jurisdiction ng bansa, at pagpanatili ng kaligtasan at seguridad laban sa mga foreign vessels na siyang nagsasagawa ng mga hindi authorized at illegal na maritime activities. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.